So yun, what's up guys? Good morning. Dito ako ngayon sa kwarto. Magta-try ako mag-breed ng beta. So yun, dito tayo sa indoor kasi may mga advice sa akin na mas maganda daw pag indoor kasi hindi masyado pa bago-bago yung panahon. Tapos wala masyadong ingay, tas disturbance na mangyayari sa ating pair. So yan, simulan natin. So yun na nga guys. Ito na yung tub natin. Lagyan natin siya ng tubig. Di naman dapat siya masyadong malalim, di naman dapat masyadong mababaw. Yung sakto lang na makakabuelo yung pair natin. Yung tubig namin pala galing sa poso, yung nagamit ko sa mga isda ko para walang chlorine. Hindi ko na kailangan ng dechlorinator. Less gastos na. Tsaka natural sila. Walang halong chemical. Yan. Tapos lagyan natin ng almond leaves. Marami tayong almond leaves. Yan. Marami tayong supply niyan sa likod kasi may puno kami ng talisay. So, yung mga gusto humingi, PM na lang kayo guys. Bigyan natin kayo. Tapos, yan naman plastic. Plastic yan sa yellow ni ate ko. Kailangan natin yan para ma-hold niya yung bubble nest na gagawin ng male. Yan. Para di watak-watak. Kasi pag watak-watak, yan ang magkakaproblema yan. Mas maganda yung intact, layered yung bubble nest. Katapos, ito yung male na gagamitin natin. Yan. Oops. Tandahan ka boy. Baka masira yung buntot mo. Yan. Una dapat nilalagay yung male para ma-familiarize niya yung tub, yung pond, yung breeding nila. Tsaka maging teritoryo niya. Yan. Beautiful. Yan. Tapos, lalagay naman natin yung female. Malalaman mo kung ready na to breed yung female kasi may kita na yung egg spot niya. Tapos, malaki na rin yung tiyan. So, nilagay natin siya sa chimney kasi kailangan pakabugbugin siya ng male. Kasi nasa courting stage pa sila. So, chimney muna. Yan. Hayaan natin dyan ng ilang araw, mga 1 day, bago natin alisin sa chimney. Yan. Nag-flare na yung male, oh. Nililigawan niya na yung female. Yun. Beautiful. Yan. Antay tayo ng 1 day para alisin natin yung chimney. Papakain-kainin na lang natin sila ng mga kiti-kiti. Kailangan live foods para mas successful yung breeding kasi makakatulong talaga yan pag ganun. Oh. Hey, galingan mo boy. So yan. Lagyan na natin siya sa gilid. Yung hindi siya masyadong mabubulabog. Yan. Tapos kailangan niya may takip. Pero yung takip niya dapat, yan, meron lang konting butas para di naman masuffocate yung isda. Hanggang dyan muna tayo guys. So yan. Sa susunod naman. Thank you.